Akala mo ba ang pagligo ang pinakamaganda at pinakaligtas na bahagi ng araw mo ba? Yung relaxing, mainit, nakakapagpahinga na ritual na naglilinis ng katawan at nagpapakalma ng isip. Pero kailangan kong sabihin sa'yo ang isang katotohanan na magpapabaligtad sa lahat. Ang pagligo ay isa sa pinakamapanganib na lugar para sa mga taong higit sa 6 na taong gulang. Tama ang narinig mo. Yung mukhang walang masamang sulok ng bahay na iyan ay pumatay ng mahigit 4,000 matatanda bawat taon sa buong mundo at karamihan sa mga pagkamatay na. Yan ay dahil sa mga simpleng pagkakamali na malamang ginagawa mo pa ngayon nang hindi mo alam. Ako si Dora Rossi Padilla. Geriatra na ako sa loob ng 23 taon at ngayon ay ibubunyag ko ang 4 na maling ginagawa sa pagligo na nagiging patibong na mortal. At ang pangatlo ay sobrang delikado na kahit ang mga propesyal sa kalusugan ay natatakot kapag nalaman nila. Bago magpatuloy, kung gusto mong malaman pa ang mga nakakagulat na katotohanan tungkol sa kalusugan na hindi sinasabi sa iyo ng iba, pindutin mo inyong like at mag-subscribe sa channel. Dahil bawat linggo, nagdadala ako ng mga revelation na magbabago talaga sa paraan ng pag-aalaga mo sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. At mag-comment ka ng lungsod o bansa kung saan ka nanonood. Gusto ko talagang makita ang reaksyon ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo kapag natuklasan nila ang mga baligtad na ito na literal na makakapagligtas ng buhay. Diretso na tayo sa unang mali na mukhang walang kwenta pero nakamamatay. Pagligo ng sobrang init na tubig kapag lampas ka na sa 6 na. Lahat tayo mahilig sa mainit na tubig, halos kumukulo na nagpaparelax sa muscles at nagpapagaan ng sakit, di ba? Pero doon mismo nakatago ang panganib kapag ikaw ay 6 na pump na. Ang katawan ay hindi na makontrol ang temperatura tulad noong bata ka pa. Ang cardiovascular system ay hindi na mabilis tumugon. Ang presyo ng dugo ay bigla-bigla nagbabago at kapag pumasok ka sa ilalim ng sobrang init na tubig, biglang lumalawak ang mga ugat. Bumababa ang dugo sa mga paa at kamay. Kulang sa oxygen ang utak sa ilang segundo at buom na himatay ka. Kilala ko ang kaso ni Aling Maria Santos. Sirumyo na 2 taong gulang na mahilig magligo ng mainit-init tuwing umaga. Isang araw, narinig ng anak niya ang malakas na tunog mula sa banyo. Tumakbo siya at nakita ang nanay niyang nakahando sa isig ng shower. Nahimatay ito dahil sa biglang pagbaba ng presyon mula sa mainit na tubig. Tumama ang ulo sa gripo ng mahulog, 3 linggo sa koma at hindi na nakabawi ang kaliwang bahagi ng katawan. Lahat dahil sa temperatura ng tubig. Ang katawan na matatanda ay nangangailangan ng maligam na tubig. Hindi mainit na mainit dahil ang dermal shock ay maaaring magdulot ng bigla ang hypotension, arrhythmia, high at irreversible na pinsala. Pero ang masaklap karamihan ay hindi alam. Walang nagsasabi, walang nag-aalerta, at ang mga pamilya ay nalalaman lang kapag huli na. Ngayon ang pangalawang mali na mapanlinang dahil ginagamit ito ng lahat ng walang dudang ang antiderapante na banig sa shower. Mayroon ka ba niyan sa bahay kung makinig ka ng mabuti dahil baka ikaw o ang mga magulang mo ay inilalagay sa alanganin nito? Yung mga rubber o silicone mat na may suction cups na dumidikit sa sahig ng shower mukhang perpektong solusyon laban sa pagkadulas. Ba mali? Puro mali. Bakit? Dahil sa paglipas ng panahon, nawawala ang kapit ng mga sakson, nagsisimula ng lumuwag ang banig sa ilang parte. At kapag tumapak ka na akala mo matibay, biglang madudulas ang banig sa gilid. Mawawalan ka ng balanse at babagsak ng todo. May pasyente akong si Kuya Rodrigo Flores. Ay taong gulang na nahulog dahil dito. Tumapak siya sa banig na ginamit na mahigit 1 taon. Lumuwag ito. Sinubukan niyang humawak pero hindi naabot. Nahulog siya at nabali ang femur. 6 na buwan sa recovery. Nagka-thrombosis dahil sa hindi pagkagalaw at namatay sa pulmonary embolism 3 buwan pagkatapos ng operasyon. Nagsimula lahat sa banig na dapat magprotekta pero naging patibong. Ang problema, binibili ang banig, nilalagay at nakakalimutan na. Hindi na sinusuri kung kapit pa ang sakson, may maamag ba sa ilalim, tuyo na ba ang material? Ang pinakligtas na solusyon ay permanenteng antiderapante na piso na direktang ina-apply sa sahig o adhesive strips na hindi madaling matanggal.
Ang banig ay ligtas lang kung papalitan bawat 3 buwan at susuriin linggo-linggo na halos walang gumagawa. At ngayon tayo sa pangatlong mali, ang pinakamapanganib sa lahat na nagpapawalang tulog sa akin dahil nakikita ko ang resulta nito araw-araw sa ospital. Pagligo mag-isa kapag lampas ka na sa pit at may history ng high blood pressure, diabetes or heart problems. Alam ko parang invasive to, nakakaapekto sa independence at dignity ng tao. Pero kailangan kong maging brutal na tapat. Ang privacy sa pagligo ay maaaring maging dahilan ng pagkamatay. Karamihan sa pagkamatay ng matatanda sa banyo ay dahil sila ay nag-iisa. Walang nakarinig ng mahulog, walang nakapansin ng himatayin, walang nandyan para tumulong sa unang mga minuto na siyang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Ikwento ko sa iyo ang kaso na hindi ko malilimutan. Si Aling Elena Reyes, 76 na taong gulang, diabetic, hypertensive. Nakatira kasama ang anak pero determinado magligo mag-isa dahil sabi niya kailangan niya ng privacy. Isang Sabado ng umaga, pumasok siya sa banyo. Sinara ang pinto tulad ng dati. Nanonood lang ang anak sa sala. Pagkalipas ng 1 oras, nag-alala ang anak. Kumatok walang sagot. Binuksan niya ang pinto at nakita ang nanay na nakahando sa isasahig ng shower. Wala nang buhay. Nalaman ng doktor na biglang bumaba ang presyon na himatay. Tumama ang batok sa sahig at nagkaroon ng cerebral hemorrhage. Kung may kasama sa unang 5 minuto, buhay pa siya ngayon. Pero nag-iisa siya at pagkakita, nahuli na. Alam ko mahirap tanggapin ang pagkawala ng privacy. Naintindihan ko, pero may paraan para balansin ang safety at dignity. Pwede may pamilya na naghihintay sa labas ng bahagyang bukas na pinto o caregiver sa katabing kwarto na walang lock ang banyo o emergency button sa loob ng shower. Ang mahalaga, kapag may mangyari, may makakaalam agad sa ilang segundo, hindi sa 1 oras. Dahil sa pagkahulog, himatay o cardiac arrest, bawat segundo ay mahalaga. Literal, ang pang-apat na mali ang nagbibigay ng matinding katapusan sa listahan paggamit ng ordinaryong tsinelas o sandals sa loob ng shower. Mukhang maliit na bagay, pero hindi. Ang basang sahig na maisabon ay isa sa pinakamadulas na surface at yung ordinaryong rubber slippers na ginagamit araw-araw ay walang kapit sa sabon at tubig. Pumasok sa shower na nakatsinelas, tumapak sa bulan ng sabon. Madulas ang paa, pasulong at bumagsak ng patalikod. Tumama ang likod, ulo, balakang. Ang hip fracture sa matatanda ay may mataas na mortality rate, mga 34 sa unang taon pagkatapos mabali. Kilala ko si Mang Antonio Cruz, 81 taong gulang na nadulas dahil nakaordinaryong tsinelas, nahulog, nabali ang balakang, nagpa-operasyon, nagka-infeksyon sa ospital at namatay pagkalipas ng 4 na araw. Hindi inakalang ang simpleng tsinelas ay magiging sanhi nito. Ang tama ay magligo ng walang sapatos kung antiderapante ang piso o gumamit ng espesyal na bat sandals na may malalim na grow at material na hindi nawawala ang kapit kahit basa. May murang hospital-grade bath shoes na nakakapagligtas ng buhay. Pero karamihan ay hindi alam na may ganito dahil walang nagsasabi. Ngayon, naiintindihan mo na ba kung bakit sobrang delikado ang pagligo para sa matatanda? Hindi ito dahil sa kahinaan o kawalan ng pag-ingat kundi dahil sa kakulangan ng kaalaman. Hindi alam ng mga tao ang mga panganib. Walang nagtuturo, walang nag-aalerta at ang panipamilya ay natututo sa pinakamasakit na paraan. Nakikita ko ito araw-araw sa ospital. Mga pamilyang nawawasak dahil nawala ang tatay, nanay, lolo, lola sa mga aksidente na maiiwasan sana sa simpleng impormasyon. Kaya importante sa akin na pag-usapan to sa channel dahil ang impormasyon ay nakakapagligtas ng buhay. Kung may mga magulang, lolo, lola, tiyo, o tiyak, ang higit sa 6 na po ay share mo itong videong iyon. Ipadala sa family group, ipakita sa mga kailangang makakaalam dahil baka ikaw pa ang makapagligtas ng buhay ng hindi mo namamalayan. Bukod sa 4 na ito, may iba pang detalye na mahalaga. Dapat may matibay na grab bar sa dingding ng shower at sa tabi ng toilet. Hindi to para sa itsura, para sa kaligtasan. Kailangan may mahawakan kapag nahilo, nadulas o nawala ng balanse, mahalaga rin ang magandang ilaw sa banyo. Madilim o mahinang ilaw ay nagpapataas ng panganib ng pagkatisod at pagkahulo. Maglagay ng maliwanag na ilaw. Mas mabuti kung may motion sensor na automatikong bubukas pagpasok.
At huwag kailanman iwanang basa ang sahig pagkatapos maligo. Patuyuin lahat. Punasan dahil yung tubig na naiwan sa sahig ay paaya sa pagkadulas. May isa pang detalye na bihirang mapansin pero malaking bagay. Ang taas ng shower entrance. Yung may step o mataas na gilid ay sobrang delikado sa matatanda. Kailangang itaas ang paa para makapasok, mawawala ng balanse, matisod, mahulog. Ang ideal ay walk-in order na pantay ang sahig, walang step, malapad ang pasukan. Kung hindi kaya i-reform, maglagay man lang ng matibay na grab bar sa dilid ng pasukan para makahawak habang pumapasok at lumalabas. At may isa pang malaking mali na hindi ko pwedeng palampasin. Pagligo agad pagkatapos kumain o pagkatapos uminom ng gamot sa presyon. Kapag kumain ka, napupunta ang dugo sa tiyan para sa digestion. At kapag nagligo ka agad ng mainit, lumalawak ang ugat, nagre-redistribute ang dugo, bumababa ang presyon at nahihimatay ka. Ganon din sa gamot sa high blood. Uminom ng gamot na nagpapababa ng presyon tapos naligo agad ng mainit. Biglang bumagsak ang presyon. Dapat maghintay ng kahit 1 oras pagkatapos kumain at 2 oras pagkatapos uminom ng gamot sa presyon bago maligo. Alam ko parang iito para sa iba. Parang alarmista ako pero ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Nakakatakot ang statistics ng pagkamatay ng matatanda sa banyo at karamihan ay dahil sa kakulangan ng kaalaman. Akala ng mga tao hindi mangyayari sa kanila hanggang mangyari na at huli na. Kaya paulit-ulit kong sinasabi to dahil bawat detalye ay maaaring maging pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Kung nakarating ka hanggang dito, mag-like para makita pa ng marami ang content. Mag-subscribe dahil bawat linggo may bago akong ibubunyag tungkol sa kalusugan na magpapagulat sa'yo at mag-comment kung saan ka nanonood. Gusto kong malaman kung umaabot ba ang impormasyong to sa malayo at nakakatulong sa buhay ng mga tao. I share sa mga mahal mo sa buhay dahil ang prevention ay laging mas mabuti kaysa paghihinay-hinay. Yakap at hanggang sa susunod na video na mahigit pang katotohanan na magbabago sa mundo mo.